kamusta nga ba ang camera na meron sa isang Poco M6 Pro? By the way guys, pagdating sa rear, it comes with triple rear camera and meron tong main camera na 64 megapixel with OIS technology. And for the secondary camera naman, meron tong 8 megapixel. This is the ultra-wide camera which is responsible for the wider shot naman. And for the third camera, they have 2 megapixel macro camera lens naman yan, wherein pang take mo naman ito ng mga smaller subject, di ba? So pwede mo nang i-focus ngayon yung mga maliliit na bagay or yung mga subject nang hindi siya nag-blurred. At kung ang hanap mo ay mataas na resolution in terms of front camera, nothing to worry for the Poco M6 Pro, meron tong 16 megapixel. So maganda na to guys, pang take ng mga selfie kung sakaling i-upload mo sa mga social media or even for printing yung mga selfie mo, goods na po ang 16 megapixel. Isa sa mga features na na-appreciate ko talaga for the Poco M6 Pro is that yung quick launch ng camera niya. Kapag dinouble press mo yung power key, di automatically launch yung pinaka-camera niya. So ang bilis na mag-take yung mga biglaan na gusto mong kuhanan ng photo. So, sinubukan natin guys yung 0.6 for the ultra-wide. Ito, ganyan siya kalawak yung sakop na kuha. Next is the regular camera. Ito yung pinaka-default naman na angle ng camera niya. And for the 2x zoom naman, ito yung quality guys. Ganyan siya kaganda. And also, nag-test din tayo ng mga portrait mode shot. Ito yung indoor. Just take a look guys. Oh. Nafo-focus yung pinaka-subject. And kung mapapansin niyo unti-unting nagbe-blurred yung pinaka-background niya. Di ba? So, mabilis mo ma-identify dito if ever kung ano yung pinaka-subject. And for the outdoor naman na portrait mode, ito yung sample shot naman guys. So, nasa-separate naman niya talaga dito between yung pinaka-main subject and the background itself. Sinubukan din natin in terms of low light yung portrait mode niya and masasabi ko ayan, maganda rin syempre. And for the front camera selfie naman guys, ito yung sample shot kapag ka naka-regular lang na mode yung pinaka-camera niya. And kapag ka naka-portrait mode naman yung front camera, ito naman po yung magiging result niya. So naka-blurred yung background and malinaw lang po yung pinaka-subject. Ngayon naman guys, sinubukan natin yung video recording niya. So, this is an outdoor video recording. So, naglalakad ako niyan. So, ang settings ko niyan is naka Full HD Plus and at the same time, naka 60 FPS. So, smooth naman yung video recording niya, especially kapag maliwanag yung location. And ito naman yung indoor rear video recording test natin. So, kung makikita ninyo guys, buhay na buhay din naman yung kulay na kayang i-capture ng mismong camera in terms of video recording. Ayan siya. Kapag low light naman, ito yung result guys ng video recording niya sa rear. And as you can see, sa presyo na meron itong Poco M6 Pro, masasabi ko na malinaw na to compared dun sa ibang mga na-test ko na devices, no? So, okay siya kasi most likely, sabi ko nga, baka mamaya sa ibang brand, hindi ganito, hindi kayang mag-record ng ganito in terms of low light sa presyo na meron siya. And for the outdoor naman, ito yung front camera video recording. So, example, more on nagbe-basic vlog ka, pwede na rin yung video recording niya sa front camera. Ayan yung pinaka-actual result naman during the test natin sa front niya. And also, nag-test din tayo dito guys pagdating dun sa low light area naman in terms of front camera. And ito naman yung pinaka-naging result sa kanya. As you can see, sabi ko nga, sa presyo na meron to, maliwanag na po yan or malinaw na po yung video recording na yan sa pinaka-front niya in terms of low light condition.